Nakaidlip lang po ako, Tiyo. Ano, alis na ba tayo? Teka muna. Tiyak ko, isa sa mga panauhin ang magsasabi o magbabanggit ang pangalan ng iyong ama. Nakikiramay ako sa iyo. Ano? Makikiramay po, Tiyo? Sa totoo lang, 1 taon lang yumaong ng iyong ama. Hindi lang namin nasasabi o nababanggit sa iyo dahil hindi namin alam kung nasaan ka sa Europa. Paano siya namatay? Habang pag-uusap ang kakailanganin natin, kailangan na natin umalis. Makapaghihintay ang pagtitipon, Tiyo. Pangako, pagkatapos ng ating pagtitipon, sasabihin ko sa iyo lahat ng nalalaman ko. Kinagagalak ko ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumaong kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Masaya ako makita ka, Ginoong Ibarra. Gracias, Senyora. Nandito pala ang kura ng Sandigo. Ako nga. Ngunit kahit kailan hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Mga Ginoo at Binibining, Senyor at Senyora, nakahanda na po yung mesa para sa inyong hapunan. Alam nyo ba? Sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas, itong tinola ang aking paboritas. Delisyoso! Ginoong Ibarra, buti na lang hindi niyo nakalimutan ang Las Pilipinas kung kayo'y 7 taong nag-aaral sa Europa. Don Ibarra, nasaan ba kayo sa Europa? Tila ba'y hindi kayo nakakatanggap ng telegrama? Ano ang nakikita mong katangi-tangi sa bansang iyong naratingan? Yan ba ang naging epekto ng edukasyon sa Europa? Tila ba hindi ka yata makapagsalita? Huwag kayong mag-alala kung ganito ang turing na akin ang bura. Alam mo, Padre, nung maliit pa ako, lagi mong binibisita ang aking ama upang dumalo sa tanghalian o hapunan. Isang kahihiyan. Ang ibig mo ba sabihin ay masiba ako sa pagkain? Bitawan mo ang kura! Pinalalahanan ko lang ang kura na huwag idaan sa init ang ulo ang usapan. Umupo muna kayo, Padre. Ipagpatuloy ang hapunan. Umupo ka na inyo. Hindi na po, Tiyo. Ipagpaumanin niyo po sa lahat, ngunit kailangan mo na po magpaalam. Hayaan niyo siyang umalis. Senyor Ibarra! Hoy, kayo pa nagpininte. Ginulat niya ako. Mag-iingat ka, Senyor. Sana maging aral sa inyo ang nangyari sa iyong ama. Tila may alam ka sa kamatayan ng aking ama. Ano ba ang nangyari? Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Bilangguan? Imposible. Respetadong tao ang aking ama at wala ako nakikitang dahilan upang siya ay makulong. Mabait siya at maaasahan. Ngunit nagkaroon siya ng kaway sa bilangguan at ang taong ito ay si Padre Damaso. Ano? Si Padre Damaso? Ang ninong ng aking nobya? Siya nga. Siya ang dahilan ng pagkawasak ng pagkatao ng iyong ama. Meron akong kutob dahil ang iyong ama ay magaling makisama sa gobyerno. Bagay na ikagalit ng kura. Yun lang ang dahilan kung bakit nakulong ang aking ama? Makinig ka, iho. Ang iyong ama ay pinagbitang ang irehe at filibustino ni Padre Damaso. Dahilan ng pagbagsak ng katawan ng iyong ama sa kulungan at doon siya namatay. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago sa akin ang lahat ng nangyari. Maria, tila ba'y napakatahimik mo? Hindi mo ba ako tanongin kung ano ang nangyari sa akin sa loob ng 7 taon ng aking paglalakbay? Batid kong marami ka ng bansang napuntahan at higit sa lahat, marami ka ng nakausap at nakilala. Marami nga, ngunit nandito ang pinakamarikit sa lahat ng mga dalaga. At paano kita
kita malilimot kung kasama ko sa lahat ng ating mga alala at ang mga tatamis mong tinig, Maria. Hindi man tayo magkasama, ay yung ganda ang lagi ko nakikita sa mga ulap at sa lahat ng aking napuntahan. Ngunit palagi kang nasa isipan ko, mahal ko. Paulit-ulit kong binabasa ang iyong liham na sa gayoy hindi ko maramdaman na ako'y iyong linisan. Maria, kailangan ko nang umuwi sa San Diego at ipagpuwanan mo. Dahil bukas ay araw ng mapatay at kailangan ko pumunta sa libingan ng aking ama. Kung ganoon, mag-iingat ka sa iyong biyahe papuntang San Diego, mahal ko. Saan ang libingan ng aking ama, Mang Adong? Dito. Dito. Tandang-tanda ko pa dito namin inilibing ang iyong ama. May malaking krus pangang nakatirik. Kung gano'n, nasaan ang libingan niya? Ipagpaumanhin niyo po, senyor. Hindi ko na po alam. Ayun! May sepulturero. Paumanhin po, alam niyo po ba kung sino naglipat na bangkay ng aking ama? May malaking krus yun. Opo, wala na po diyan ang bangkay ng iyong ama. Nasunog na po. Bakit wala na? Sino ang nag-utos sa inyo na hukayin ang bangkay ng aking ama? Paumanhin, ngunit huwag po kayong magalit sa akin, Ginoo. Utos lang po yan sa akin ng Cora. Sinong padre? Si Padre Damaso nga ba? Si Padre Damaso nga ba ang nag-utos sa iyo na ilipat ang bangkay ng aking ama? Hindi, yung bagong Cora ng San Diego. Senyor, si Padre Salve ang bagong Cora ng San Diego. Si Padre Salve, ano ang pagkapuot ang nag-utos sa kanya upang tanggalan ng dignidad ang aking ama? Nasaan ang kanyang bangkay? Inutusan ako ng Cora ng San Diego na ilipat ang bangkay sa libingan ng mga insik. Ano? Si Don Rafael nilipat sa libingan ng mga insik? Umulan po noon, kaya naisip ko na lang na itapon ang kanyang bangkay sa ilog kaysa ilibing sa libingan ng mga insik. Anong biro ng tadhana tayo'y pinagtagpo, Padre Salve? Ako ba ang tinutukoy mo? Ikaw nga, Padre Salve. May gusto lang sana akong itanong. Ako nga pala si... Gusto mo Ibarra, ang anak ng Irihi at Pilobostero? Mawalang galang na po, hindi masamang tao ang aking ama. Sinasabi mo bang sinungaling ang mga taong nagsumbong sa kanya? Hindi ko batid kung ano ang ginawa ng aking ama upang ang kanyang bangkay hindi niya bigyan ng galang. Sagutin mo muna ang tanong ko, Padre. Ano ang ginawa sa kanyang bangkay at saan ang kanyang libingan? Nagkakamali ka, wala akong ginawa. Anong wala? Anong kasalanan ng tao para tratuhin mo na para mababa pa sa'yo? Hindi ako nagutos. Kung ganon, sino? Napinalitan ko si Padre Damaso. Umuwi na lang tayo sa bahay doon hindi ako sasaktan at pagbintangan na magnanakaw at sana pag uwi natin magkasakit na lang tayo at para hindi na tayo pabalikin dito. Crispin, huwag kang magsalita ng ganyan. Mas lalo lang tayong mahihirapan. Mamamatay ng sama ng loob si inay. At tayo naman mamamatay sa gutom. Siya nga pala kuya, magkano sweldo mo ngayong buwan? 2 piso lang, Crispin. Kuya, bayaran mo kaya yung sinasabi nilang ninakaw ko dito sa simbahan para hindi na ako guluhin at makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa sakristang mayor at sinasabi nilang 2 unsang ginto ang ninakaw mo. Hindi sasapat sa sweldo ko ang hinihingi nila. Kuya, sabi na sa Kristan Mayor, papatayin daw ko kapag hindi ko sinauli yung ninakaw ko. Basilio, ikay nangumulta ng 2 reales dahil sa maling pagpapatunog mo ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo isinasauli ang iyong ninakaw. May pahintulot na po kaming umuwi. Nanintay na kami ng aming inay. At isa ka pa, Basilio, hindi ka uuwi ng alas 8 kundi alas 10. Pero alas 9 pa lang po, hindi na pwedeng maglakad. Sigurado akong huhulihin kami ng Guardia Civil. Abay, sumasagot ka pa. Wala kang alam. Wala kang karapatan para diktahan ako. Naintindihan mo ba? Ikaw, Crispin, sumama ka sa akin. Kuya, tulungan mo kayo ko rito! Kuya! Kuya, tulungan ako!
magnanakaw? Ano? Magnanakaw? Saan ang salapi na binigay ng mga anak mo kagabi? Ha? Salapi? Anong salapi? At saka si Basilio lamang umuwi kagabi. Hindi niya kasama si Crispin. Sinungaling! Tara, sumama ka sa amin! Huwag po! Huwag po! Bitawan niyo po ako! Bitawan niyo po ako! Hindi magnanakaw yung anak ko! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo po ako! Hindi magnanakaw mga anak ko! Pakawalan niyo ako! Parang awan niyo na! May dugo! Ang damit ni Basilio may dugo! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan ang mga anak ko? Kayo! Anong tinitingin niyo? Nasaan ang mga anak ko? Saan niyo itinago ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan ang mga anak ko? Saan niya itinago ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Ikaw! Kayo! Anong tinitingin niyo? Nasaan ang mga anak ko? Hoy, Labandera! Ako ba yung pinapariringgan mo? Bakit? Natamaan ka ba? Anong labandera? Gusto mong labhan ko yung kulot mong buhok? Hoy, matandang mangkukulam. Kung makapagsalita, akala mo kung sino ka. Tumigil lang nga kayong dalawa para kayong mga bata. Alvarez, pagsabihan mo yung asawa mong mukha mangkukulam. Kung hindi ka lang isang babae, matagal na kitang pinatulan. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga yan. Hoy! Kapal na mukha mong pilay na piking manggagamot! Opo, Senyor Ibarra. Elias, anong nangyari sa'yo? Senyor Ibarra, umalis na po kayo sa lugar na ito. Hindi na po kayo ligtas. Anong ibig mong sabihin, Elias? Halika muna, Elias, at umupo. May pag-aalsa maganap at kayo ang pagbibintangan na may pasimuno nito. Kaya, Senyor Ibarra, magmadali na po kayo umalis.
Ngunit sino ang nagpasimuno nito? Hindi ko po alam kung sino ang may pakana nito, senyor. Ano ang gagawin ko, Elias? Sunugin niyo lahat ng papeles at tumungo kayo sa lugar na hindi kayo masusundan. Maraming salamat, kaibigan. Elias, saan naman tayo patungo? Doon sa aking kaibigan, doon sa Mandaluyong. Pagkatapos, Mag-ingat ka sa ibang bansa. May paparating! Magtago ka! ngunit paano ka, Elias? Ako nang bahala sa sarili ko, senyor. Maria! Senior Alvarez, Buenos dias! May nakita kami na dalawang bangkay. sino? Hindi matiyak ang kung sino. Dahil sunog na sunog ang kanyang katawan. Diyos mio! At natagpuan ang mitros kaninang katawan. Nasabi ni Kapityan Tiago ay batid niya kung kanino ito. Clarita, hindi ba sa iyo iyan? Ibinigay ko ito kay Jesus mo bago siya kumalimutan. Hindi! Hindi! Hindi ako naniniwala, Tia! Hindi ito totoo, Tia, di ba? Hindi! Hindi! Crisostomo! Hindi! Tia! Crisostomo! Mahal ko! Crisostomo! Kung sinasabi nila na patay na ang aking ino, kung sinasabi nila patay na si Crisostomo, hayaan mo na nila ako makita ang kanyang katawan! Sabihin niyo sa akin! Sabihin niyo sa akin! Sabihin niyo na natigil lang ako! Sabihin niyo sa akin! Pinapangungutang ako! Hindi ko kayang wala si Crisostomo, Tia! Aking nabalitaan ang nangyari ni Clarita. Kami ay ubos na nagkikiramay. Kayo'y makikiramay! Kayo ang pumatay sa aking nobyo! Kayo ang pumasama sa aking nobyo! Tinako niyo na paano kayo! Mga walang puso! Mga walang awa! Clarita, minahon ka. Isa sa pinabos niyo. Si Jesus tungkol isang bansa sa sambahan at bersyon. Pilipilan agad. Pagkalapang kalampasahan ng kanyang magawa. Alagat kayo ni Diyos. Pero nais niyo ang kamatayan ng isang tao. Anong klase kayo na pare? Maria! Clarita, buminahon ka! Utang na loob! Huwag niyo pamatayin kita! Buwan ka mo! Ano nagagaling ang iyong paratang, Maria? Alam niyo ang sinasabi ko, Padre. Kaya sabihin niyo dito, kung anong ginawa niyo kay Crisostomo, kung anong ginawa niyo para masira kami dalawa. Maria, gusto ng kontrato mo sa Cora. Ako na ang humihingi ng paumaning sa inastan ng aking anak. Stabian, Kapitan Tiago. Marahil lang kadalamhati na talaga ang iyong anak. Alam kong nais mong ipalabas ang iyong sakaubin. Wala kang kasama. Bakit mo hinayaan na mamatay ang isang marangal na tao? Na wala na ibang hinangad kundi pagabukin ang bayan ng San Diego. Ginawa ninyo kahit alam niyo marami siyang makakalaban. Pero kayo, ano bang nagawa ninyo? Ano bang nagawa ninyo, Padre? Sabihin niyo sa akin ngayon din kung sino ang tunay na erehe at filibustero. Kung sino ba ang totoong makasalanan at dapat mamatay? Clarita! Clarita! Maria Clara, bakit ka narito? Totoo ba na ikaw ang tunay ko na ama? At saan mo naman nalaman ang malang kwenta impormasyon na yan? Kanino? Kay Crisostomo? Huwag mong idamay si Crisostomo dito. Kung ganon, sino? Huwag mo na lang alamin. Tapatin mo na lang ako. Kung ganon, ikaw ba ang tunay ko na ama? Hindi dapat malaman ito ni Tiago dahil masasaktan lamang siya. Kung ganon, ikaw nga ang totoo kong ama? Maria! Nakitaas! Patawarin mo ako, mahal ko. Marahil ito na ang huli nating pagkikita. Kailangan ko na umalis sa lugar na to. Ngunit Crisostomo, may sasabihin ako. Ano yun, mahal ko? Ang kinususuklaman mong kura ay aking ama na si Padre Damaso. Paano nangyari yun? Papa, papasok ako sa kumbento. Anak, huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam kung ano ang pagdurusa
at pighati ang mararanasan mo sa loob ng kumbento. Kumbento o kamatayan? Halawa mo dira oy. Tulungan mo kayo, Karito, kuya! Kuya, yung Karito, kuya! Ala na.